Stress. Walang katumbas sa Filipino ang salitang ito. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi ito tumatalab sa ating mga Pinoy. Bakit nga ba tayo nasa-stress? May mabuti ba itong naidudulot sa atin? I'm Carlo Panlilio. Join me as we learn more about stress. We encounter it daily. Ano nga ba ang stress at ano ang mga epekto nito sa atin? Hiningi namin ang opinyon ng host at author na si Ms. Maloy Salumbides, pati na rin si Dr. Edelberto Garcia Jr. upang lalo nating maunawaan ang mga ito. Ang stress ay estado ng tao, physical, emotional, intellectual state of a person kung saan nawawala yung balance niya sa buhay. Halimbawa, sa mga nagtatrabaho, madalas naririnig natin yung workplace-related stress, hindi ba? Nawawalan tayo o feeling natin parang wala tayong control doon sa dami ng trabaho natin at doon sa resources na meron tayo. We are stressed for time, yung deadline na kinakailangan nating mabit para sa mga gawain natin. At etong physical and emotional state na ito, merong physical manifestations. Halimbawa, migraine, madalas yan, ang sakit ng ulo ko, o kaya nananakit yung bato ko, o kaya parang yung aking mga muscle sa balikat, palaging naninigas, no? Dati hindi ka magagalitin dahil nalagay ka sa stressful situation, yung galit lumalabas. No? Tapos marirealize mo na lang pagkatapos nung nagawa mo yun, nagawa ito. So, doon na-realize because of the reaction mo sa stressful situation. Idinagdag pa ni Ms. Suri Alip, isang trainer-facilitator, na depende raw sa isang tao ang stress na kanyang nararamdaman. When we talk about stress, we talk about pressures and the ability of a person to perceive, react, and cope with those pressures. So when the pressures exceed the ability of a person to cope, then you have stress. May mga tao na pag nawalan ng trabaho, ang next reaction nila is maghanap ng iba. So, magpupursige sila makakuha ng trabaho. Pero pag iba, nawala ng trabaho, magmamaktol yan. No? Bakit? Isipin nila matagal. Bakit? Ano nangyari? Ano ginawa nila? Bakit nangyari yun? Pwedeng magkaroon ng different reactions. So, ganun din sa stress. Certain cardiologists in the States studied heart patients. And they said that there are two types. They categorized their patients into two types. The type A and the type B personality. Yung type A, yan yung sobrang easily angered, temperamental, aggressive, versus the type B na cool, relaxed, more balanced yung life niya. So they say the people who are type A are more prone to stress. When we return, we'll look at stress in more detail. So stay tuned. Sa mga problema po, problema sa pera, lahat, saka sa mga anak. Nakaka-stress maging single parents. Iisipin ko kung paano sila kakain, everyday. Tapos yung mag-a-apply ka ng trabaho. Pag maraming problema. Pag-aaral, love life, friends, tsaka yung mga professors. Kapag sabay-sabay yung pagpasa ng requirement, kapag may papers na hindi nasasubmit and na-rush. Overloading at work. The passing rate of exams, it's like 75%. So that stresses me out if I don't get to the cut. Anak ko, sa asawa ko, kung makita ko na yung mag-ina ko, hanggang na yung stress ko. Praying, reading the Bible. Nagko-confide ako sa mga friends ko. Naglalaro ko naman ng basketball. So I go for food. Gusto kong food na nakakatanggal ng stress, especially yung mga may sugar. Madalas, Yoshi, pupunta ako sa, halimbawa,
sa tabi ng dagat, inumin mo konti, yun lang. Malling, coffee break, chill muna sa mga kaibigan, hangout muna. Nagtutugtog ako ng instrument, I sing, I entertain myself. Tulog and chat lang, then kain, marami. Kailangan only rice kakainin ko. Though people face different stressful situations every day, we are usually unaware of, ignore, or overlook what causes them. That is why we don't seem to understand even the most common sources of stress. Ang madalas na sanhi ng stress sa isang tao ay kakulangan ng mga resources na kinakailangan niya para magampanan yung kanyang mga responsibilidad. Halimbawa, kulang sa oras, isa yan sa mga major causes of stress. Kulang sa pera, kulang sa tao. So, yung trabaho na dapat sana ay pinaghahati-hatian ng ilang mga tao, gagawin lamang niya at aakuin niya. Ang mangyayari diyan, masyado siyang mapapagod, pagkakasyahin niya ang kakapranggot na resource at suma total, mai-stress siya. In terms of output sa work, no? Kapag hindi lang na-reach yun, yan, naging stress sa kanila. O kaya, yung mga persons na surrounding sa kanila, sa trabaho, no? Yung mga boss nila or mga co-workers, yan, stressful situation yan. Of course, yung mga deadlines. No? In the same way, sa mga students, ganun din. Pag may mga exams, may mga projects na kailangan submit on time. Pagkatapos, nai-stress din tayo kapag halimbawa, ang pakiramdam natin, hindi tayo sigurado sa kung ano yung susunod. We feel that we are not in control of things. Yung mga unknowns, yung mga bagay na uncertain sa atin, madalas ito ay nagiging sanhi rin ng stress para sa mga nagtatrabaho, nagiging sanhi ng stress para sa atin. To better understand these stressors, Suri presents 5 kinds of stresses. We have the physical stress, emotional or mental. There's also chemical, and there is thermal. The physical would be an example. It's also a manifestation, but it could also be a cause of stress. Lack of sleep. When you don't get enough sleep, the next day you're cranky, you're moody. There are things you're not able to function properly. Okay, fatigue, overwork, even overexercise can cause stress. No? A wound or a physical trauma causes stress as well as pain. For the emotional and mental stress, when you're overwhelmed, pag yung punong-puno ka na, no? Or you feel you're victimized, that people are ganging up on you, that causes stress as well. Or when you feel that there is no hope, that you're helpless to change a situation, right? For thermal, this is more attributed to the weather. When it's too cold or when it's too hot for you, that can cause thermal stress. For chemical, these are the things that we take in, like nicotine, allergens, poisonous or toxic substances. Coffee, no, makes you jittery and can cause stress. Marami pala talagang sanhi ang stress. At dahil marami itong pwedeng panggalingan, samut-sari rin ang pwedeng mangyari sa atin pag tayo ay nai-stress. Physically, pag stress yan, pag stressful ka, sabing sa mga tao na madalas makaano ng stress, no? Sinasabi nila, naging hyperacidic ako. So, yan. Meron mga tao na hindi makatulog, no? Dahil sa stress. Meron mga tao naman na tulog ng tulog, no? Dahil sa stress para maiwasan nila yung ganung situation. Tinutulog na lang nila. Minsan nagiging makakalimutin ka, di ba? Or yung mga decision making mo hindi maganda. Kasi wala ka ng time para mag-isip to weigh things out, no, kung ano yung risk saka benefit ng isang action. Kasi pag nalagay sa isang stressful situation isang tao, no, either you fight, no, kung ano yung nagkakos ng stress, or you flee from the stressful situation. Pag mas madalas kang nalalagay sa ganung situation at hindi nagiging maganda yung naging event, no, pagkatapos ng decision mo in the past, ang mangyayari sa iyo, nagkakaroon ka ng doubt sa sarili mo, no, kung naging tama yung reaction mo sa isang stressful situation. Hindi lang yon.
hindi lang tayo ang apektado, kundi pati ang mga tao at bagay na nasa paligid natin. From the indicators alone, you can already say that it affects the productivity very much. Example, you can't go to work if you're not feeling well. If you have a headache, a migraine, all of these symptoms, mentally, you cannot focus. You can't make decisions. You can't memorize, for example, if you need to. So there's a connection between your ability to manage stress and your attitude. So people who are more stress-prone are mainitin ang ulo, makulit, competitive, mainggitin. And all of this we know affects how they deal with others, the relationship with others. Meron naman napaparalisa noong kanilang stress. Kapag ganun ang epekto sa iyo ng stress, negative stress yan. Nagkakasakit ka na, bumababa ang resistensya ng katawan mo, ayan, hindi na magandang stress yan. Pwede itong makaapekto sa relationship natin sa bahay. Halimbawa, sobrang taas ng stress level sa opisina. Yung empleyado, hindi naman siya ang boss. Wala siyang mataas na posisyon doon sa kanilang office. Ang tendency, ang babalikan niya nito, pag-uwi niya sa bahay. Kung halimbawa siya ay isang magulang, ang pagagalitan niyan yung anak. Ang magre-reap ng consequence ng ating hindi maayos na pag-manage ng stress natin, yung mga mahal natin sa buhay. Grabe! Kawawa naman yung mga nadadamay sa pagka-stress natin. Sila din, stress na. Pwede ba itong maiwasan? May mabuti kaya tayong napapala sa stress? Alamin ang sagot sa aming pagbabalik. Pag nai-stress din po sila, nai-stress din po ako. Nag-aaway kami. Pati ikaw, madadamay ka sa stress nila. Kasi kung kaibigan mo lalo na, hindi mo siya pwedeng basta iwan. Ayoko po noon nakakainis kasi nakakahawa yung stress nila. Na-apekton po ako na bumababa na rin po yung energy ko. Parang napupunta rin ko parang pati rin po ako na-stress. Na-apektuhan ako pero sabi ko hindi naman ako kailangan may stress din. Bahala ka. Hindi po ako makatulog kahit pagod na. Minsan hindi ako nakakapasok. Kumakain ng kumakain. I always sleep late at night. Mainit ang ulo, palasigaw ka sa mga kasama mo sa bahay. Minsan napapaisip sa nadadown po yung sarili, negative po, negative vibes. Yung mukha ko pumapangit, ganun. Sa dami ng masamang epekto ng stress, masarap isipin na pwedeng maiwasan ito. Pero hindi naniniwala si Dr. Garcia sa ganitong kaisipan. Maiiwasan ba natin yung stress o ano? Actually, hindi. For example, kita sa magandang example. Kunyari, stressful ka. Tapos sabi niya, para maiwasan ko yung stress, magbabakasyon ako. Yung thought pa lang na magbabakasyon ako, another stress yun. Kasi hindi yun usually ginagawa mo, di ba? So isipin mo, saan ba ako pupunta? O, ano maging means? So, mag-aeroplano ba ako o magla-land trip ako? So pagdating mo naman sa lugar, saan ako titira? No? Magpapa-5-star hotel ba ako sa common? So ang daming stress, no? Kaya hindi mo talaga maiiwasan yung bottom line daw, hindi mo talaga maiiwasan yung stress. But yung mindset mo, how you face that situation, yun ang magbabago. Kung lahat ng situation gagawin mo na it poses a challenge sa well-being ko, magiging positive yan. Kaya so, ang bottom line, laging positive ang dating sa iyo ng sa mga bagay. May point si Dr. Garcia. Kahit may negative effects ang stress, meron din pala itong benefits. Lalo na kung marunong tayong mag-manage nito. At may dagdag pa si Maloy sa kanyang mga nabanggit. Yung positive stress, this is a seeming imbalance in your life which leads you to strive for something better. Halimbawa, nai-stress ako dahil malapit na yung deadline ko pagkatapos hindi pa ako tapos sa aking trabaho. So magpupursige ako, magdo-double time ako, magpapakasipag ako para matapos ito. So
it leads to a positive outcome. Now, some people, wise sila. Ginagawa nila, kung masyadong mataas ang stress level sa opisina, bago sila umuwi sa kanilang tahanan, they would find ways to express their stress in a healthy way. For example, nag-e-exercise muna. O kaya naman, manunood muna ng sine, magre-relax muna. O kaya naman, magpupunta sa spa, magpapamasahe muna. So, nire-release muna nila lahat nitong energy, no? Yung naipon na energy sa puso natin, sa isip natin, sa katawan natin, para pag-uwi nila sa mga mahal nila sa buhay, okay na. Balanse na uli ang kanilang pananaw doon sa sitwasyon nila at sa pangyayari sa buhay nila. Pwede pala yun. There are more ways that we can cope with stress. And it starts with the realization that we are stressed. Because once you are able to identify that, merong mga practical na bagay na pwede kang gawin. You may take a break, you may pray, pause and pray, you may sigh, o kaya naman buhat sa napaka-stressful na trabaho, no? Bitawan mo lang sandali. Lumakad-lakad ka lamang sandali at i-enjoy mo, i-appreciate mo kung ano yung pwede mong magandang pagtuunan ng pansin during that time. And then when you come back to the office, when you come back to your, when you go back to your desk, na-freshen up na yung iyong pananaw. Magiging mas productive na yung panahon mo kaysa yung magpapatuloy ka na stress ka. Yung simpleng paghinga, no, natatawa tayo na bakit tayo kinakailangang paalalahanan nito. Pero breathing is really essential to a balanced living. Kasi ang kumpletong supply ng oxygen sa ating pangangatawan, ang daming benepisyo nito. It makes us think clearly. Pagkatapos, kapag tayo ay humihinga ng maayos, ano ang nangyayari? Hindi lamang yung ating pananaw ang nagiging klaro. Physically, it's also healthy for our bodies. Mainam din na mayroon tayong disiplina sa ating sarili. When you say stress management, it's about controlling yourself when faced with a person, a situation, an experience which tests our ability not to cope. Okay, so what are some ways? First, we have to, since it's the impact is on our body and on our mind, we have to address both the body and the mind. So for the body, we can exercise. Exercise is a very good way of managing stress kasi it secretes happy hormones when you exercise. Okay? Diet is important. So eat properly. Move into fruits, vegetables, whole grain, etc. Sleep. More and more studies are showing that sleep is very important. And in fact, there's a hormone called cortisol. It's a stress hormone that is lowered because of good sleep. Avoid caffeine, nicotine if you're easily affected by these things. Pero may ibang paalaala si Dr. Garcia. Maari raw makatulong ang mga ganitong gawain sa iba, pero hindi raw pare-pareho ang lahat ng tao. Imbes na makarelax, baka raw maka-stress pa ito. Lahat ng bagay pwedeng makatulong sa iyo to fight off stress. At the same time, that same thing na nakatulong sa iyo to fight off stress can cause stress din, eventually. So kaya ang bottom line talaga is yung mindset. How do you look at things, no? Ito bang stressful situation is positive maging outcome sa akin ito? Pag laging ganon, anything, kahit anong stress dumating sa iyo, magiging positive yon. So hindi mo ituturing na ito stressful thing sa akin. Ito challenge ito sa akin to better myself, no? Para to improve myself. Tamang attitude lang pala ang katapat ng stress. Next, we'll know more about Maloy and her program, which aims to instill the correct attitude to effectively combat stress. Don't go away! Siyempre wala. Masama rin sa puso palagay ko, tsaka sa health. Kapag kasi po pag stress, parang pag nagkakamali ka, you learn from it. You learn how to manage your stress, managing your stress. Kukope ka dun sa mga bagay na nakaka-stress sa'yo. Wala. Wala sakit ang ibibigay sa'yo yan. Saka yung maraming effects na
kukuha mula sa stress? Siguro, new experience. Kumbaga, once na pagdaanan mo na ulit yung stress na yon, alam mo na kung anong gagawin mo sa susunod. Natutuwa ako pag na-stress ako kasi nag-iisip ako lalo. Parang nag-iisip ako tapos nasusolusyonan ko. Yun, parang feeling ko nagiging stronger ako. Maganda may dudulot ng stress. Pagpabayat ka talaga. Mabilis yung pagpabayat ng stress. Kaya sabi ko po kumain na lang po kami. Kasi kapag kain po yung ginagawa ko pag stress ako eh. Kailangan maging mahinahon siya kasi sarili niya naman po maapektuhan din. Itaon nyo na lang yung mga bagay dun sa makakapagpasaya sa inyo, pamilya nyo. Kasi wala namang magandang dulot yung stress. Kailangan sa Panginoon laging idarasal. Huwag masyadong dibdibin kasi gawin mo na lang para lilipas din naman yan. Nanood lang kami ng movie. Pinapayuhan ko sila na kumalma lang at kaya natin to. Malalampasan natin yan. Lahat ng malaki ay nanggagaling sa maliit. Totoo ito sa maikling segment na pinagbibidahan ni Maloy. Hindi niya sukat akalain na may mas malaking plano pala ang Diyos sa kanyang programa. Gusto mo bang pumasok sa opisina ng puno ng inspirasyon? Ang Pro Tips ay isang radio feature sa 702 DZAS at iba pang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company. It's heard Monday through Friday. Ito ay 5 minutes lamang na nagbibigay ng mga tips and inspirational thoughts for people in the workplace. Ang nagpasimula nito ay si Efren Paljorina. And then, eventually, naman ako buhat sa kanya itong Pro Tips. And for many years now, ako yung host nitong radio feature na ito. Buhat sa isang broadcast, ito ay naging libro. Kasi marami sa mga listeners ng Pro Tips, nagsimulang humingi sa amin ng kopya ng mga binabahagi namin dito. Ngayon, nakakapitong libro na kami. Noong September, aming inilaunch yung pinakabagong edition ng Pro Tips. Ito yung The Best of Pro Tips, tips that will make you shine in the workplace. Walang formal na organization ang Pro Tips. Hindi ito isang asosasyon. We just call ourselves a learning community of people in the workplace who would like to make a difference wherever the Lord has placed us. That is exactly what Pro Tips has done. For while there is no formal organization, Pro Tips has accomplished something far beyond measure. Something even more important than winning any award. Hindi ko siya ma-quantify, but every letter that we receive from a reader or a listener that tells us, I have been reminded of my purpose and my reason for work. For me, that is an accomplishment that cannot be measured. Kasi hindi mo alam kung ano yung magiging impact nito, not just for the person who was inspired and enlightened, but also for his workplace, for his family. Hindi na bago sa Pro Tips ang issue ng stress. Sa katunayan, marami na silang advice na naibigay sa mga taong dumadaan sa mga stressful situations. Sometimes we specifically tackle the issue of stress and we give them specific tips on how to manage stress. Pero kahit hindi stress-related, ang isang Pro Tips article, it sets them up for a right start for work every day. Isang malaking tool na yon na ibinibigay natin sa kanila para ma-manage nila yung stress na pupwedeng kaakibat ng trabaho nila. Pro Tips even has a motto that helps their listeners renew their minds about work and their work-related stress. Palagi kong tinutuldukan ang bawat Pro Tips episode ng mga katagang ito. Be a blessing in the workplace today. What I wanted to accomplish with that tagline is really to leave them with a positive perspective about work and to challenge them na ang pagtatrabaho hindi lamang para magkaroon tayo ng sweldo. Napapaalalahanan sila, ay, ngayong araw na ito, hindi lang ako magsusulat ng report. I will do my best to be a blessing to my boss, to be a blessing to my clients, as well as my colleagues. Wow!
napaka-helpful ng pro tips at madali lang maging bahagi ng kanilang lumalagong komunidad. Kayo ay pumunta sa aming Facebook page, hanapin ninyo ang Pro Tips, pagkatapos i-like ninyo ito. And then if you like the articles that we post there daily, ibahagi mo sa iyong mga katrabaho, ibahagi mo sa iyong mga kaibigan. May mga oras na kahit hindi tayo stressed, may mga tao sa paligid natin, maaring sa bahay, opisina o paaralan na nakararanas nito. Ano naman kaya ang pwede nating gawin sa ganitong sitwasyon? Isang malaking aspekto sa pag-manage ng stress, yung ating pananaw o perspective. Kapag nakikita mo na negatibo ang nagiging epekto sa iyo, halimbawa, ng stress ng ibang tao, it would be good for you to distance yourself from that person, kung posible, no? Hindi ko naman sinasabi na mag-resign ka, magpalit ka ng workplace environment, pero kadalasan, yung mga short breaks, importante yan at nakatutulong para ma-manage natin yung stress na nasa ating environment. And it would help. Kapag nakikita mo na tensyonado, mainit ang ulo ng isang tao, no, wag mo nang kulitin, wag mo nang lapitan ng lapitan. Give that person the needed space that he or she wants for that moment. Pagkatapos, ikaw naman, humanap ka ng ibang bagay o trabaho kung saan pwede kang mag-concentrate. So that even in a heated or stressful situation, makita mong productive ka pa rin at may nagagawa sa opisina. Isang stressful situation, paano magiging positive yon? Isipin mo kagad kung ano yung magiging end. No? For example, may pinagagawa ka sa wife mo, sa husband mo, na hindi niya nagawa. Tapos ine-expect mo pagdating mo nagawa na. So, magiging stressful para sa iyo. No? So, ang gawin mo, kausapin at the same time, kung hindi niya talaga kayang gawin, baka naman kasi hindi niya kayang gawin. Baka stress sa kanya itself yun. So, ikaw na gumawa. Again, the definition of stress is the ability to cope. And that ability really resides in you. Where is that? It's all here. It's a decision. It's a decision. So, you really have to change your attitude. And that includes counting the good. Kasi when you start looking at the good things in your life, then all the other bad things will be diminished. It seems like a positive outlook is very important in dealing with stress and stressful situations. That's why it's imperative that we have something that puts things in the right perspective. Well, we all know that we cannot rely on mortals. We cannot rely on people. They are as fallible as we are. Faith is very important. No? The belief in someone who is a father. Kasi pag father ang tingin mo sa higher being na yon, ano ba ang father? Diba? Someone who will take care of you through thick and thin, no matter what, accept you for who you are. So for me, if you have faith in a higher being and that higher being is a father to you, then stress is something that's you can really overcome it. Our faith in God has a lot to do with our ability to manage stress and to respond to stressful situations. Kasi isa sa mga unang naapektuhan kapag tayo ay nai-stress ay yung pananaw natin tungkol sa ating sitwasyon. Halimbawa, problema. Kapag ang focus natin doon lamang sa problema, we tend to feel overwhelmed. Hindi ko kaya to. Masyadong limitado ang kakayahan ko, masyadong limitado ang kaalaman ko. But if we focus on God in every situation that we are in, walang napakalaki, walang napaka-imposible kapag ang Diyos ang ating pinagkakatiwalaan. So, when you are starting to feel stressed about something, be thankful because that is an invitation for you to stop focusing on what you can do and start focusing on what God can do for you in that situation. In the Bible, many ordinary men and women experience stress. Abraham, Moses, Esther, Paul, Peter, and even Jesus himself. If we study them closely, we find that they trusted God in the midst of their stressful situations, believing that God had a purpose. The Bible says that no temptation, test, or stress that comes your way
is beyond what you can stand. That means whatever stress you are experiencing is a stress that you can handle. Don't be overcome by stress. Rather, overcome your stress. If Jesus were here today, what would Jesus